Every 23rd spring, for 23 days, it gets to eat. You said it eats? Only certain things. Everything the same inside you, take me! You let go! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror thriller film na tinatawag na Jeepers Creepers na pinalabas noong 2001. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Relan Songko, J. Nalay Canal, J9 Clavonli, Renal Mangubat, Janet Sarmiento, Arianek De La Cruz, Kilo James Dingal at Rosemary Imbo. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang istorya sa pagpapakilala sa ating mga pangunahing karakter, sina Trish at Derry Jenner. Magkapatid sila at pauwi na nga sa bahay ng kanilang mga magulang para sa spring break. Mahaba ang biyahe nila sa isang nakakaantok na highway sa Florida, kaya naglilibang sila sa pamamagitan ng mga simpleng laro tulad ng paghula sa mga plaka ng sasakyan at iba pang road trip na gawain. Habang nagmamaneho sila, may bigla na lang lumitaw na luma at kalbong truck na may plakang BEATNGU na parang Beating You at sobrang dikit sa likod nila. Paulit-ulit na pinapara ni Derry ang truck para lumagpas, pero hindi ito sumusunod at parang sinasadya talagang manggulo sa daan. What the hell's his problem? Just get out of his way, Derry! Let him pass you, Derry! What the hell are you doing? Slow down and let him fucking pass you! I'm trying! Maya-maya, lumagpas din ang truck at biglang humarurot paalis. Dito, binanggit ni Trish na may mga kaibigan sila noong high school na nawala rin sa parehong highway. Pinaniniwalaan niyang may serial killer na umatake sa mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nadaanan nila ang isang luma at abandonadong simbahan. Dito nila nakita ulit ang parehong truck na nakaparada, at may inihuhulog ito sa isang malaking butas, mga tila bangkay na binalot sa kumot na may mga bakas ng dugo. Nagpanik ang dalawa at agad na pinaharurot ang sasakyan nila palayo. Pero hindi pa doon natapos ang takot, bumalik ang truck na BEATNGU, at mabilis silang sinundan. Binangga pa sila sa likod. Sa sobrang kaba, napaswerveng si Derry at napadpad sila sa isang damuhan. Habang patuloy na umaandar ang truck sa highway, doon naisip ni Derry na balikan ang simbahan at silipin kung ano ba talaga ang inihulog ng lalaking iyon sa butas. Ayaw ni Trish, pero napilit niya ito. Classic na horror movie decision talaga. Pagbalik nila sa simbahan, buti na lang wala na doon yung lalaki. Nilapitan nila ang butas at sinilip ito. Hello? Anybody down there? Si Derry, pinilit pang sumilip palalo pababa. Habang nakasabit siya, biglang lumitaw ang isang daga sa tabi niya at nagulat siya. Sa gulat niya, nawala sa balanse si Trish at nabitawan siya, kaya tuluyang nahulog si Derry sa butas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaligtas si Derry na parang walang nangyari. Walang bali, walang sugat, parang normal lang. Doon siya nagsimulang mag-ikot sa ilalim ng simbahan at nakita niya ang isang sako na siya mismong nakita kanina habang itinatapon. Nang buksan niya ito, laking gulat niya na buhay pa ang tao sa loob. Tinanggalan na ito ng lamang loob at tinahi ulit ang katawan, pero hindi pa ito tuluyang patay. Ang buong tiyan nito ay laslas at bukas pa, pero nakahinga pa kahit papaano. Itutuloy pa ang kwento, pero dito pa lang, nakakakilabot na. Sumigaw si Derry kay Trish na maghanap agad ng tulong at bumalik na lang para sa kanya, pero sinabi ni Trish na hindi niya kayang iwan si Derry mag-isa. Pinili niyang magbantay na lang kung sakaling bumalik ulit ang truck na BEATNGU. Samantala, nagpatuloy si Derry sa pag-ikot at pagsisiyasat sa madilim na basement. Dito, natagpuan niya ang daan-daang katawan na nakadikit at nakasabit sa mga pader. Mukhang pinreserba ang mga ito pero hindi alam kung para saan. Isa pa sa nakita niya ay ang mga bangkay ng mga kaibigan nila noon sa high school na matagal nang nawawala. Totoo nga ang hinala ni Trish, pinatay sila. Habang si Trish ay nakabantay sa labas, napansin niya ang isang truck na paparating mula sa malayo. Kinabahan siya, akala niya ito na ang truck na bumalik. Pero sa kabutihang palad, ibang truck lang pala ito at walang kinalaman. Maya-maya,
bigla siyang tinakat ni Derry mula sa likod. Halatang takot na takot ito at litong-lito. Gusto na niyang umalis agad. Bumalik sila sa highway pero paubos na ang kanilang gasolina, kaya kinailangan nilang huminto sa isang gasolinahan para magpagas at sana'y makatawag ng pulis. Pagkababa nila ng kotse, dumaan ulit sa harap nila ang truck na BEATNGU, pero sa pagkakataong ito ay hindi ito huminto. Nagmadali silang pumasok sa isang diner at sinabi sa lahat ng naroon na kailangan nila ng pulis agad dahil may krimen silang nasaksihan, may pinatay. Habang nasa loob sila ng diner, tumunog ang payphone. May tumawag, isang babae na naghahanap kay Derry. Sinabi niya na nasa panganib si Derry at nagkaroon siya ng bisyon kung saan nakita niya na pupuntahan siya ng nilalang na tinatawag na Creeper. Wala namang ideya si Derry kung ano o sino ang Creeper, pero malapit na niyang malaman. Pinatugtog pa ng babae sa telepono ang kantang Jeepers Creepers, na ayon sa kanya ay tumutugtog tuwing malapit ang nilalang na ito. Akala ni Derry ay baliw lang ang kausap niya kaya binabaan niya ito ng telepono. Dumating ang mga pulis pero hindi nila masyadong pinaniwalaan ang kwento ni Derry. Akala nila ay high lang ito sa droga o kung anuman. Pero sinabi nilang pupuntahan pa rin nila ang luma at abandonadong simbahan para tingnan kung may ebidensya. Habang kausap nila ang mga pulis, biglang pumasok ang isang babae at sinabi kay Trish at Derry na may lalaki raw na kanina ay sinisinghot-singhot ang mga damit ni Derry at mukhang gustong-gusto pa ito, pero bigla ring nawala. Hey! You interested in a handprint? You can dust that, right? Get a print. Nagpa siya ang mga pulis na ihatid na lang sina Trish at Derry sa istasyon ng pulisya para siguraduhing ligtas sila at hindi na sila guluhin pa ng lalaki. Pero habang nasa daan sila, biglang lumitaw ang creeper sa hood ng kotse ng mga pulis. Agad nitong pinatay ang dalawang pulis gamit ang sobrang bilis. Pinugutan nito ang lalaking pulis, at pagkatapos ay inihagis ang naputol na ulo papunta sa kotse ni Derry at Trish. Dahil dito, napaswerve na naman sila sa kalsada at halos mabangga. Hindi nila agad naintindihan ang nangyari. Lumabas si Trish para tingnan at nakita niya ang ulo ng pulis na nakalagay lang sa gitna ng kalsada. Agad siyang bumalik sa loob ng kotse. Nakita nilang lumabas ang creeper mula sa police car, lumapit ito sa ulo ng pulis, at kinain ang dila nito mula sa loob ng putol na ulo. Isang sobrang nakakakilabot na eksena. Dahil sa matinding takot, pinaharurot ni Trish at Derry ang sasakyan para makalayo sa halimaw. Habang tumatakbo sa daan, napansin nila ang isang bahay sa gilid ng kalsada. Huminto sila roon at nagbabaka sakaling may telepono sa loob na magagamit nila para tumawag ng mas marami pang pulis. Lumapit sina Derry at Trish sa matandang babae na may mga alagang pusa para tanungin kung may telepono siya. Sabi ng matanda, siya na lang ang tatawag para sa kanila. Pero habang papasok na siya sa bahay para tumawag, napansin niya na may kakaiba sa kanyang scarecrow. Kinuha niya agad ang kanyang shotgun at lumabas para takutin yung lalaking nakita niya. You got 10 seconds to get your ass out of my yard. Get the hell away from him. What are you doing, Trish? Get the hell away from him! No. Don't you go up there! Listen to him! Hell did you bring into my house? Pero ang hindi niya alam, nakapasok na pala sa bahay ang halimaw. Pagpasok niya, agad siyang pinatay ng creeper, parang langgam lang kung pretuhin. Pagkatapos nun, lumakad ang creeper papunta sa pintuan, buhat-buhat ang katawan ng matanda. Pagbitaw niya dito, doon natin unang nakita ang tunay niyang mukha, at grabe, sobrang nakakatakot. Agad, na tumakbo papunta sa sasakyan sina Trish at Derry para tumakas. Mabilis ding sumunod ang creeper at tumalon papunta sa kotse nila. Nag-reverse si Trish pero hindi bumitaw ang halimaw. Nilagay niya agad sa gear ang kotse at pinaharurot ito papunta sa creeper. Pero tumalon lang ito pataas at tumalon palayon na parang baliwala lang. Malinaw na hindi ito tao. Unti-unti na nilang na-realize kung gaano kaseryoso ang kalaban nila. Pinaharurot ulit ni Trish ang kotse at this time, nahit na nila ang creeper. Inatras abante nila ito ng paulit-ulit, umaasang tuluyan na nilang mapapatay ito. Pagkatapos nun, agad silang umalis, iniwan ang creeper sa kalsada. Pero alam naman nating lahat, hindi pa yon ang katapusan. May pakpak pa nga yung halimaw, pero isa sa mga ito ay wasak, kaya hindi siya makalipad. Lumipat ang eksena sa police station kung saan sa wakas ay nakarating na sina Derry at Trish. Tumawag sila sa kanilang mga magulang para sunduin sila dahil sira na ang sasakyan nila. Biglang dumating ang misteryosang babaeng tumawag sa kanila kanina, si Jazelle.
Sinabihan niya si Derry na hindi siya ligtas at kailangan niyang umalis agad. Pero akala ni Derry, baliw lang ang babae. Ayon kay Jaz-El, nakakakita siya ng mga pangitain tungkol sa Creeper, mga bagay na hindi nakikita ng iba. At sa kanyang vision, nakita niyang nasa matinding panganib si Derry. Ipinaliwanag ni Jaz-El na kumakain ng parte ng katawan ng tao ang Creeper para mapalitan ang mga parte ng katawan niyang nasira. Every 23rd spring, the 23 days, it gets to eat. You said it eats? Only certain things. Halimbawa, kung naputol ang kamay niya, kakain lang siya ng kamay ng tao at tatubo ulit ito. Hindi talaga siya namamatay. At alam ni Jaz-El na may parte ng katawan ni Derry ang gustong makuha ng Creeper. Kaya kailangan niyang umalis agad bago pa siya makuha. Sa susunod na eksena, lumitaw ang Creeper sa police station, kulang ng isang braso at isang paa. Bumaba ito sa jail area at nagsimulang kainin ang mga parte ng katawan ng mga preso para mapalitan ang mga kulang niya. Pinatay din niya ang isang pulis sa ibaba, kaya agad nag-lockdown ang buong building. Pero wala talaga silang idea kung gaano kabagsik ang nilalang na ito. Dinala sa isang safe room sa itaas sina Derry, Trish, at Jaz-El habang abala ang mga pulis sa pagsubok na pigilan ang halimaw. Pero hindi rin sila ligtas doon. Nahanap sila ng Creeper sa taas, gumagapang ito sa mga pader na parang insekto, hinahanap si Derry. Sinabi ni Jaz-El na kailangan na nilang umalis, pero bigla siyang hinawakan ng Creeper. Hindi siya interesado kay Jaz-El, dumiretso ito papunta kina Derry at Trish. Nasa likod ng isang two-way mirror ang Creeper at inamoy si Trish sa salamin, tila sinusuri kung anong parte ng katawan ang gusto niya. Maya-maya, tumalon ito papasok sa kwarto at sabay silang hinawakan para amuyin at alamin kung sino sa kanila ang may gusto niyang parte. Pero gaya ng sinabi ni Trish kanina, alam natin lahat, si Derry talaga ang gusto niya. Pagkatapos, inihagis ng Creeper si Trish sa gilid at agad na sinunggaban si Derry. Dumating na rin lahat ng mga pulis, armado at handang tumulong. Pero kahit ang dami nila, ni isa sa kanila walang bumaril, parang natatakot o walang alam sa ginagawa. Take me! Everything the same inside you, take me! I won't fight you, you can take me! I'm stronger, you want me! You let it go! Bigla na lang itong lumipad palabas ng bintana, bitbit si Derry, at dinala siya sa pinagtataguan nitong lungga. Si Trish, halos mabaliw sa sakit, sumugod palabas ng istasyon para habulin ang Creeper, pero wala na siyang habol, masyadong mabilis, at lumipad na palayo. Kinabukasan, dumating na rin ang mga magulang ni Trish at Derry. Basag na basag ang loob nila sa balitang nawawala at posibleng patay na ang anak nila. Pagkatapos nun, ipinakita sa atin ang Creeper sa kanyang tagong workshop sa isang abandonadong pabrika. Kumakanta pa ito ng sarili niyang, Jeepers Creepers, habang abala sa ginagawa. Makikita natin ang katawan ni Derry, buo pa rin pero wala na ang kanyang mga mata. Yun pala talaga ang gusto ng halimaw mula pa noong una, ang mga mata ni Derry, at ang huling eksena ng pelikula, ang Creeper, nakatingin diretso sa atin gamit ang bagong mata na kinuha niya kay Derry. Doon nagtatapos ang kwento. Kumusta naman ang pelikulang ito? Ipaabot ang iyong opinyon sa comment sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.